Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction. Itong latest post ni Optic Politics. Isa sa mga paborito kong social media influencer dahil sa napaka-insightful yung mga essay o yung mga articles niya. Title niya is General Browner's co-comment, a frightened commander or a puppet in panic. Optic Politics, Depo, May 29, 2025. Okay. So, ang summary niya nito is the biggest threat to Marcos administration is not a coup, it's credibility. Yan yung naintindihan ko, which I agree. Wala akong naririnig, wala akong nakikitang indication na mayroong mag-coup sa hanay ng mga men and women in uniform. Yung Duterte group, sa ngayon wala na silang kakayahan na mag-mobilize ng At saka narinig ko si Mayor Basti mismo after yung pag-aresto, kidnap kay PRRD na huwag kayong gagawa ng kung ano-ano mang mararahas violence. No violence, sabi niya. Kasi baka patibong lang yan kung gagawa ng violence, may dahilan na mag-declare ng martial law. Hintayin natin ang eleksyon. Yun. So, I believe yun ang trajectory ng Duterte Group. No violence, hintayin lang mag-eleksyon. Yun. Natapos ang eleksyon, di favorable ang result ng eleksyon sa Duterte. Landslide win sila sa Davao plus yung senatoriables nila 5 ang nanalo. Kaya agree ako dito sa medyo mahaba-haba kasi itong kanyang article. Dito na lang In truth, the biggest threat to the Marcos administration is not a coup. It's credibility, sabi niya. It's a restive military quietly aligning itself with the will of the people. General Browner's panic pronouncement only confirms what many in the barracks already whisper. The house is cracking, and the guards are no longer sure whom they are protecting. When power must announce its stability, it is no longer stable. And when generals tremble, history remembers not the statements they gave, but the silence that came before the fall. Okay. Ang ating mga sundalo, yung press statement ng AFP, nabasa ko kahapon, na professional na ang AFP. In general, the men and women, yung ranks. Naniniwala ako dyan. Kasi tapos na, dark history po ng armed forces yung coup attempts noong 1989, which I was a victim, dahil sa idealism, 1989. Sumama ako yung pinakamadugong kudita, 1989, dahil galit ako sa Cory administration noon dahil ayaw nilang pabalikin si Apo Lakay Marcos, namatay ng asawa, ayaw nilang pabalikin na ilibing sa libingan ng mga bayani. Iyon ang hiling ng Apo Lakay Marcos. So doon ako, yun yung naging recruitment line ng mga RAM noon. Kaya sumama ako, but it turned out na walang mabuting idudulot ang kudita. Mga sundalo, ang daming
nakulong, na-discharge, nasira ang pamilya. Kaya I am against any coup attempt. It's not good for the economy. Ano lang, election lang. Oh. Mga sundalo ngayon, tahimik, hindi nagsasalita. One time, nagja-jogging ako sa isang oval. Mamaya may tumabi sa akin. Good morning, sir. Tignan ko, kilala ko, Army Major. So habang nagsabay na kami nagja-jogging, nako, napunta yung usapan sa politika. So sinasabi niya yung ano, may group chat kami, sir, mga classmate ko, nag-uusap kami itong nangyayari. So naglalabas siya ng hinaing sa nakikita niya sa politika. Kaya lang sabi ko, hanggang dyan lang kayo. Huwag kayong sa politika. Bawal sa inyo. Sabi ko. In-advisean ko, yes sir. Kami lang. Group chat lang namin yun. Ganoon lang. Oh. Tahimik. Men and women in uniform. Kaya lang, pagdating na sa botohan, di bumoto sila. Yun na nga, very revealing yung result na lahat ng kandidato ng Duterte, yun ang nanalo. Plus, of course, may nakasingit na mga retired military and police officers. So, ito siguro ang isang, I don't know, opinion ko lang ito. Baka may sumasakay, may mga nanggugulo kasi nga, ano lang, ano. So, huwag kayong maniwala. Yung mga, kudita na yan, hindi na yan mangyayari. I am speaking from experience. That's a thing of the past. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. MI, sabi niya, the Filipino people's last voice, the military. Joey Lipa, the first denial is a confirmation. To, sinasabi yung may nabasa ko tungkol sa election kanina na yun na yung yun. Telma Halibas Malaki. Sabi niya, the local absentee voting result was a very clear indication that they are not anymore for the present admin. They are very silent, but the result was overwhelming. All or 100% Team Duterte. But hanggang boto lang yun. Kailang, that will not translate to a violent action na yung kudita. Wala. Hindi mangyayari yun. Yun ang aking opinion. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng bagong bahay o ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo na ni kadako sa buslot sa atop sa hatagan na mo og gero. O makita gyud nga gaulanan na gyud siya. Mga dagko naman ang buslot. O karon ate, kuya, unsa inyong maistorya nga nahatagan na mo og gero lansang pako plinsen. Salamat ni kay kuan, salamat ni sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video nga kuan nga natagaan mi og sin, nagsalamat ni ug sa nagtabang ani. Og nagkasalamat ni kung wala ni ang tabang, kung wala mi natagaan og sin, dili mi makabalay kay ang among kinabuhian gana
magmuso rami ginagmay sa salamat gid kay ni daghan. Salamat ko kay nakaatok mga karon para dili nami matuluan. Ang among kinabuhian, igo ra ipalit og bugas nga 2 kilo. Oo. Salamat kayo ya.